ng Anak at Espiritu Santo. Napakabuti ng Panginoon na muli pinagbirusan naman po tayo. Dakilang Diyos ang kapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa gabi nito, Lord. Naniniwala ko, Lord, ng bawat isa dito, kayong nagdala sa kanila, Lord, na hindi sila nakilitan, kundi taus-puso sila, O Lord, na pumunta sa gawain, Lord, at ibig po nila na makarinig ng iyong mabuting balita, pagkain ng kaluluwa. Dahil maliwanag din yung salita sa Mateo chapter 4, verse 4, na hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng mutawi sa inyong bibig, O Lord. Kaya kami nagpapasalamat po sa inyong mabuting balita na aming marinig mula sa iyo, Lord, sa pamamagitan ko, O Lord. Salamat, Lord, at pinagdirutan niyo na makarating po ako dito sa Amazing Grace Community, O Lord. Salamat kay Brother Dean Alban na head shepherd po ng community na to. Salamat po, Lord. Salamat sa biyayang ako po ngayon ay gagamitin niyo ngayong gabi na ito upang ihayag ang iyong mabuting balita. Kabanal na Espiritu, bastasan niyong aking labi na pawang salita lamang, O Lord, niyo ang lalabas sa aking bibig. At tapos po sa puso ng aking mga kapatid na makakarinig nito at sa isipan nila laging iniisip ang iyong salita at isa sa buhay nila, O Lord. Kaya salamat sa mga biyaya na patuloy na pinagkakabisan at naniwala ko, Lord, na sa bawat isa na nandito ngayong gabi ay maghihimala ka sa buhay nila at kung ano man ang kanilang hinihingi, O Lord, ay pagkakalumo, Lord. At bakit mo talagayan ng bawat isa na narito, O Lord. At naniwala ko na ikaw ang Diyos na mapagmahal na hindi mo sila pababayaan. Kung ano man ang mabigat na dala-dala nila, Lord, sa pakikinig ng iyong mabuting balita ngayong gabi ay magiging magaan ito, Lord. Salamat, Lord, sa biyaya na ipapakagod niyo sa amin. Maraming salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tayo po'y patuloy na nakatayo sa ating mga basahin po natin ang pagkain ng ating kaluluwa, ang gospel po this coming Sunday po. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kami manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag po kami iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakasumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba niyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayo'y masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak,
Gano'n pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ng Panginoong Yesus Cristo. Palakpakan po natin ang ating mabuting balita po. At pwede na kayo'y umupo. Iyan ang dami-dami naman niyo. Amen. So, salamat muli na karating ako dito. Ayan. Kahit umuulan, kahit matraffic, walang hadlang. Makakarating ako. Amen. Siyempre, amazing eh. Pangalan pa lang eh. Hindi wala na eh. Amazing na. Amen. Diba? Kaya hindi wala na yung gabi. Oh, yung ating, ito pong binasang gospel, Sunday gospel po yan. Kapag nagsimba kayo, bukas, linggo na bukas pala ito yan. Yan din pong marinig nyo. Ngayon, kalakayin natin dito para mas malinaw ang gospel pag nagsimba kayo bukas, lalo sa lilinaw sa inyo ang gospel po. Okay? Kaya, ang kapatid, bago, ayun na nalang na kanina. Sister Liz ka po naman sa ano po. Yan, pinadalat na ako dito. Pero kailangan, kasi may bago pa dito eh, di ba? Huwag na yung tanong ano si Edo Manzano, wala, ha? Okay. At ito, siyempre, founder, so, nag-invite ako, servants of the Almighty Life Between Foundation Corporation, kasi nandyan si Brother D. Ayan, na-cancel niya ang mga prayer. Maraming cancel na prayer meeting dahil baha. Malabon, meron din akong prayer meeting cancel dahil baha. Now, founder po ng SOT, Sister Liz, Manzano, Brother Dingalban, Brother Dong Kapayan, nag-invite po kami sa inyo dahil malapit na. August 3. Ayan. General Assembly. First Sunday of the month, alas 10 ng umaga hanggang alas 2 po. Then may misa na po. Then na kayo doon mag-misa. 2 o'clock to 3 o'clock may misa po. Ayan, sa Copy High Digital System, 3rd floor, 1064 CNB Don Sino, sabi niyo po Barangay Teros, Makati City. Madali na po pumunta siyan. Ewan ko kung makarating kayo ng Cubao, tas may MRT, tapos baba lang ng ganun pa, dito po sa kayo. Baba lang ng Guadalupe sa kanya, papuntang JP Rizal po. Yan. Alam niyo, libre lahat. Mga mabayaran. Kaya kita tayo. Yan. So, at ito po nanawagan po, yan. Bahagi ng pag-grow niyo po, programang tawag natin tulad niyo, Sukiya Sister Eva, tsaka Sister, pinatuloy mo yung tama. Sa tayo. Suking mga yan. Oo. Monday and Friday po. Meron din naman Wednesday. Yan. So, Facebook naman po siya. Pwede kayo makipag-friend sa akin sa timeline ko po. Yan. So, bagay po ng pag-grow yan. Okay, ngayon, ito na po tayo. So, ito natin mabuting balita, Lucas chapter 11, verse 1 to 13. Ito po ang turo ni Jesus tungkol sa panalangin. Sino ba nanalangin dito araw-araw? Talaga? Sige. Baka naman kayo yung pagtulog na sa ngalan ng Ama, lalakas ako, no? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa Espiritu Santo. Ganyan eh. Pagod na siya eh. Tulog na agad. Nag-sign of cross lang siya. Baka naman ikaw yan. O kaya, yung mga kabataan. No? Maghapon kaya mag-Facebook. Pero mag-pray, parang abala, no? Tama ba? Pero kayo hindi. Hindi na kayo. Yung oras na ito, no? Di ba? Sarap mag-Facebook lang. Pero kasi hindi na. Congratulations, mga kabataan. Di ba dami na tayo, di ba? Yung senior, gano'n na rin ngayon, galing na mag-messenger, no? Galing video call, o yung time na ngayon, nauubos na rin sa kaka-message sa kaibigan, sa mga amigos, di ba? So, dapat lagi tayong mag-prepare. Kahit saan ka kumakain. O, pagkakain, bago kumain, hindi yung kain na agad. Kailangan ko salamat, ikas mo kayo. Lord, salamat mo. May kakainin po ako ngayon. Siyempre, lalahanin din yun. Lord, yung wala akong makain, nawari ko, meron din ang kulay. Hindi lang yung sarili mo, isipin mo. Ipapray mo din yung walang makain. Ang dami, lalo na po ngayon, no? O, lakas ng ulan, hindi sila makapaghanap buhay. No, wala pa ng pangalan. No, di ba, yung natutulog sa kanya, paano na, lakas ng ulan. Naalala ko nga sila, Lord,
pwede nga lang na kunin ko lahat yan dahil ko sa bahay sa Trinity, walang tao eh. Kaso bawal eh, di pwede. Bawal daw yung mga ano dun, yung marami yung non-pandemic life, gusto ko dali yung mga may ano dun, may na-COVID. Yan ang bawal ka. Kasi walang tao dun sa Trinity, sa bahay ko nakalaki-laki kasi 50 ang tao. Eh kaso, pag ilagyan ko ng ganun tao, masisita ako sa village ng mga presidente, susungit. Ang susungit ng mga presidente namin doon, vice president, ayaw yung maraming tao. Kasi palibasa ko yung mga retired ng Amerika, gusto sila tahimik. Kasi sa Amerika, ganyan po, tahimik kasi kami hindi kilala. No? At saka walang tao sa kali. Kasi ang tao doon sobrang busy. Kaya wala nang nakikita tayo natin yung pag-inuman, nakakwanto, hindi ka tuloy sa Pilipinas. Kaya mas gusto sa Pilipinas, masaya eh. Sa Amerika ka, lungkot-lungkot. Kapit ba hindi mo makausap? Yan, lagi wala ako lagi. Yan. Kaya naman bakit po sila busy lagi? Hindi lang sa trabaho. Monday to Friday, magtatrabaho sila. Sabado, Linggo, magkakasino. Halos lahat po sila. Lahat na pwede sila papunta sa Las Vegas. E pagbiyahe na napakahabang oras. Yun. Madalas din sila. Kaya busy daw sila. Pagsusugal. Hindi man pagsusugal, out of town, sila ay magsisining sa mga kids o gano'n. O, ha? Bakit ko pa chinismis sa ibang bansa? Na. Okay. Di ba kami kaalaman kayo na wala lang sa kanila ang panalangin? Eh napakalaga po ang manalangin. Palaging kausapin ng Diyos kahit anong ginagawa mo, kahit nasa CR ka. Sabi mo, Lord, salamat! Ako'y nakahihi, Lord. Ako'y nakadumi. Salamat. Kasi kapag hindi ka namahi, hindi ka pamadumi, aba, di, mamamatay ka. O, di ma-hospital ka. Di wala ka pong pasalamatan ng Diyos yun. Panalangin na po yun. Every time nakakausapin mo ang Diyos, panalangin na yun. Amen? At kung nakahabangan mo pa, ay malulunod ang Diyos. Isipin mo, interesado kung kausapin mo ang Diyos. Hindi yung sandali lang, wala pa isang minuto. I-reply nyo ka rin, naantok ka na, mag-pray. Pero ako'y nag-bless ninyo. Prayer meeting, ayan. Diba? Kinakausap na natin ang Diyos. At the same time, kinakausap na kayo ni Lord dahil sa mapapakinggan yung salita ng Diyos. Amen? Oh, ang bilis ng oras naman. So, kailangan sa ito gusto ko, titigil ako ng 8:30, tama? 8:30. Okay, bibilisan natin. So, eto mga kapatid, ayan, yan na natin tatalakay. Ang tamang dasal ayon kay Jesus. Di ba? Si Jesus ang nagturo. Doon sa ama namin. Amen? Kaya tingnan natin kung tama ba ang ginagawa natin pagkakasal. So, okay. So, tamang dasal, acronym po ng dasal. Mga kapatid. So, dasal so, talakay natin ang dasal ng anak, tayo, anak ng Diyos, bilang mananampalataya sa makapagkalingang Ama. So, ang dasal po ay hindi lang po listahan. Ang dami ng iba, ang daming listahan na hiningi kay Lord. So, ang dasal po hindi lang listahan ng mga kahilingan, kundi pakikipag-ugnayan sa isang Ama na nasa langit po, na nagmamahal, nakikinig, tumutugon, at malapit sa kanyang mga anak. Yan, dapat napakalaga yung ugnayan mula ninyo ng dalawa. Hindi yung listahan dagat ang hihingin mo. Alam na naman ng Lord dyan kung ang hinihingi mo. Amen? Pero maganda ka, at least alam mo, no? Nilista mo, hingin mo kay Lord. Pero dapat, yung pakikipag-ugnayan mo muna sa kanya, may maraming na relasyon ka ba kay Lord? Amen? Kasi baka mamay, hingi ka ng hingi kay Lord. Hindi mo naman lubusang kilala ang hinihingan mo. Amen? Kaya minsan walang tugod ang panalangin mo, and then, sinisisi mo pa si Lord, nagutulog naman nata ang Diyos. O, hindi naman pinakikinggan yung prayer ko. O, diba? Alam din natin, wala naman, bawat pray nyo, hindi nyo, tugod ni Lord. Amen? Kasi baka meron kayong prayer, dami, pero walang tugod. Alamin natin, malalaman yung Diyos kung bakit may mga prayer na walang tugod. Amen? So, makinig ang makinig. Puri ng Diyos na buhay. Okay? Ito po.
aspeto ng tamang dasal na bunga ng relasyon natin sa Diyos bilang Ama. 5 lang naman to, kasi may singalang oras natin. Yan ang topic ko pala matapos dahil ang dami kong daldal. Ang sarap kasing ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Ay, kung alas 12, papayagan niyo ako, hindi ako mapapagod. Amen? O, di ko ba, mga kapatid? So, 5 lang naman, kasi 5 litro lang naman yung dasal. Ayan. Alamin natin, bawat letra po na makabuluhan po. Na tinuturo sa atin yung 5 aspeto ng tamang dasal. Na bunga ng relasyon natin sa Diyos bilang Ama. O di ba yung kakay natin dito sa lupa? Pag very close tayo, di ba? Ang bilis natin makahingi sa Kanya. Di ba? Kahit na sumusunod tayo sa tatay ko, paborito ko ni tatay ko po, pangutinin ko, bigay kagad. Alam niyo po ba, grade 1 lang ako. Ang baon ko noong time na yun, mga 19, yung edad ko, mga 1967, kasi gano'n, 100 ang baon ko sa tatay ko, katumbas ng 5,000 kayo yun. Amen? 100, bukod pa sa nanay ko, 5 piso. Paborito kasi ni tatay, kaya doon sa 100, hindi ko na paano uubusin. Kaya ginagawa ko, flow out dito, flow out doon. Yan. Kaya tuloy sinusumbong ako sa nanay ko, tatay ko. Alam niyo, anak niyo, ang gastos niya, blow out ng blow out, ang soft drinks noon, magkano lang noon? Wow, di ba? Tinapay 5 cents. Sentimo. Ngayon, pandesal, liit-liit, 5 piso na. O dahil dito. Oo. So, dahil nga po, ang galing kong magmahal sa tatay ko, no? Lambing ko sa tatay ko, kaya umili niya ako. Amen? So, bawat tingin ko, binibigyan niya po. Halang po kasi kumita ng tatay ko noon. Kaya ako lang may balance ang daan. Yung 10 kaming magkakapatid, yung kapatid ko iba, yung 5 piso lang nabigay ni nanay. So, diba? Kasi nga, yung relasyon mo, diba? Sa tatay mo, very close kayo. Kabala, pagkat hindi pa na sa Diyos, amen? Naman malalim ka relasyon sa Kanya. Para lang kaninin mo, ayos sa Kanya kalaban, ipagkakalog niya. Amen? So, alamin, handa ka na ba, kapatid? Amen? So, dasal. Amen? 5 letra. Tingnan natin yung una, yung D. Ito, tumulog sa Diyos bilang Ama. So, tutulog ka sa Diyos dahil siya yung Ama natin na nasa langit. Amen? Na makapangyarihan, na handa niyang ibigay yung ating hinihingi. Basta ayon sa kanyang kalooban. Amen? Mamaya yun sa letra 8, yung kalooban niya. So, tumulog sa Diyos bilang Ama, kapatid. Amen? Kaya nasabi sa ating gospel, verse 2, Ama, sabahin naman yung pangalan. Isipin mo, Ama, ang tawag natin Ama. Siya yung ating Ama na nasa langit, nasasambahin natin siya. Amen? Pag sinabing samba, siya ang masusunod, hindi ikaw. Amen? Kapag sinasamba mo ang Diyos, siya dapat ang masusunod, hindi ikaw. Kaya nga kinakalimutan natin ang ating sarili. Ba? Para ang maghari talaga sa atin ang Diyos, siya ang masusunod sa ating buhay. Kaya dapat magsisimula ang panalangin sa pagpaparangal sa Diyos. Dahil siya yung makapangyarihan, hindi sa sariling kahilingan. Hindi masusunod yung kahilingan mo. Dahil yung kahilingan mo, hindi mo alam kung ikabubuti nito. Amen? O hindi. Di ba? Sisipin mo, may tumawag sa akin mo, Sister, ipag-pray mo naman ako. O hala ko na, sige kapatid, i-pray mo na yung asawa ko kunin na ng Diyos. Isipin mo, ako'y siya. Maganda bang panalangin yun? Hindi. Magugunin ba rin Lord yun? So, may maling panalangin. Kaya kung sinatalangin natin, tamang dasal. So, magiging tamang dasal natin kapag ito'y ayon sa kalooban ng Diyos. Baka
dasal na hindi tama. Kaya hanggang ngayon, hindi mo tinatanggap. Walang tugon. Amen? Instead na ipanalangin mo na kunin siya ni Lord, bakit hindi mo i-pray na baguhin siya ng Diyos? Kapag tinago yan, magtatrabaho, hindi na siya tama. Hindi na siya maglalasing. Hindi ikaw makikilabot. Lagi kanya bibigyan ng pera. Kung tinalangin mo na kunin niya si Lord, aga naman namatay. May silbi pa rin yan. Kahit na yan nagsusugat, kahit na yan lasego, may silbi pa rin yan. Alam niyo bakit? Kapag may nagnakaw, siya ang nakarap sa magnanakaw, hindi pinagtatanggol ka. Pwede mo siya tuwing bodyguard sa bahay. Kaya may silbi pa rin yan. Kaya sinasabi mo, nag-alasi, nananakit, may Panginoon pa rin yan. Kapag may umasa na magnanakay, galong patalit, siya yung lulusok. Protektado ka. Nakuha niyo, hindi mo mabagay sa tingin natin, hindi maganda. Sumalit kay Lord, ano maganda? Tama? Kaya dapat si Lord ang masusunod. Amen? Hindi tayo. Kaya, dapat magsimula ka, parang alam mo muna ang Diyos. Amen? Kung sa magulang natin, kapag may kailangan tayo, bubulahin muna natin, lalambigin natin. Nay, ganda mo ngayon. Diba? Ay, hihingi ka na naman, no? At least, sinabi mo, diba? Nay, ganda mo. Tapos para sabay, hihingi ka sa nanay. Diba? Ako si Lord, ganun din kapag una yung parangal sa kanya, nagagalak siya, kinikilala mo. Once na kilalanan mo, ang Diyos, kinikilala mo siya. Tama? Okay. Kahit yung nanay mo, tatay mo, no? Pag tinuloy mo sila, kinikilala mo na sila yung magulang mo, na tatay mo, na ibibigay yung pangangailangan mo. Diba? Kaya nga sila nasa trabaho, kaya kayo mga teenagers, di ba, mga bata, kumakain kayo, di ba? Sino nagpapakain? Magulang nyo. Nasa trabaho. Di ba? Kapatid pangangailangan nyo sa school. So, pangalan ng Diyos. Kaya nga, tingnan niyo po sa Matthew chapter 6 verse 9, Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. So, sabihin, siya ang Ama natin na nasa langit. Amen? Kaya yung nanay at tatay, procreator lang po yan. Amen? Ang tunay nating Ama, nasa langit. Amen? Wala naman tayo wala naman siyang asawa, kaya nakatay na. Ang Ama na nasa langit. Amen? Sambahin nawa ang pangalan mo. Kaya, kapag banggit mo ng Ama namin, ipinapaalam sa atin ni Jesus ang ating relasyon at pananampalataya na kapag sinabi mong Ama namin, ikaw ay may relasyon sa Diyos. Tinawag mong Ama namin, tama? And then nananampalataya ka sa Kanya. Yes. At sambahin nawa ang ngalan mo, so itinuturo sa atin ang puso ng pagsamba na sasambahin natin siya. Na siya lang po ang sasambahin natin. Wala tayong ibang sasambahin. Pupurihin meron. Kaya tao, purihin mo at ang Diyos. Sumalit ang pagsamba ay sa Diyos lang nakalaan. Kapag sinamba mo ang asawa mo, nagkakasala ka, kapatid. Amen? Kapag sinamba mo, pera mo, nagkakasala ka. Ang dapat lang sambahin, walang iba, kundi ang Diyos lamang. Wala kang natin Diyos! Amen. So, dapat pag sinabi mo sambahin na wanganan mo, may puso ng pagsamba, ng layunin ng panalangin, ay luwalhatiin ang Diyos higit sa lahat. Kaya laging papuri sa Diyos, luwalhatiin ang Diyos. Amen? Kapag ikaw nagpe-pray ka ng ganyan na Ama namin, sabi may relasyon ka sa Kanya, at ikaw ay nananampalataya sa Kanya. At pag sinabi mo, sambahin na ang ngalan mo, sabihin, may puso ng pagsamba na siya lang ang sinasamba mo. Wala nang iba. Amen? At luwalhatiin ang Diyos higit sa lahat. Yan. Kapag ginawa mo yan, tiyak sa yung panalangin mo, may tugon ng Diyos, basta ito'y ayon sa Kanyang kalooban. Amen? So, kaya ang tanong, tayo ba ay nananalangin bilang mga anak na nagtitiwala? O ba nagtipray ka? Ibigay ko yan ni Lord ito. Wala ka ng tiwala. Kailangan, pag meron kang dinulog sa Diyos, magtiwala ka. Amen? Magtiwala ka sa sagot ni Lord. Dalawa lang naman ang sagot ni Lord. Magtiwala ka sa sagot ni Lord. Yes or no? Kapag ang sagot ni Lord, no. Magtiwala ka sa Kanya. May katilang layo ni siya. Bakit no ang kanyang sagot?
Kapag yes, ikabubuti mo ito. Yan. Magtiwala sa kanya. Ha? Dalawa lang naman sa kanya. Yes or no. Alam sa kanya, magtiwala ka sa Diyos. Amen? Kahit na para sa'yo, parang mali ang sagot ni Lord. Walang maling sagot si Lord. God is perfect. Hindi siya nagkakamali kahit kailan. Amen? Ikaw lang ang may bali kapag mali ang tingin mo doon sa sagot niya. Ikaw ang mali, hindi si Lord. Amen? Alam ni Lord kung anong kabubuti natin dahil pagkakalib lang niya pa ang mabubuti sa atin dahil mahal na mahal niya tayo. Amen? So, kaya sabi sa Awit 29 verse 2, si Yahweh ay dakilain, purihin ng Diyos na banal, yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Isipin mo, na dakila ang Diyos, dakilain natin ang Diyos, purihin ng Diyos na banal. Banal po siya. Kaya dapat tularan natin siya. Amen? Maging banal tayo. Kaya kilalanin natin ang tunay na kalwalatian ng Diyos. Hindi siya basta Panginoon lamang. Siya ay banal, dakila, at karapat-dapat sambahin sa lahat ng paraan. Amen? Siya ang sasambahin. Kaya sa bawat panalangin po, sa bawat papuri, ibigay po sa Diyos ang nararapat at ang ating buong puso, pagsamba at paggalang po sa Diyos. Amen? Sambahin natin siya sa kanyang kabanalan sapagkat karapat-dapat ang Panginoon sa lahat ng papuri. Karapat-dapat. Dahil siya po lumikha sa atin at patuloy niya binibigay po yung ating pangangailangan. Huwag mo ipagmalaki. Kaya meron ka ng pang-araw-araw na gastusin mo, pera mo, bahay, dahil galing sa talino mo, galing sa lakas mo, galing sa magandang sweldo, hindi po. Galing yun sa Diyos. Amen? Huwag mo ipagmalaki na meron kang magandang bahay ngayon, magandang kotse, dahil malaki ang sweldo mo. Bigay ni Lord yun. Amen? Galing po sa Diyos. Amen? Maliban na lang kung ito ay galing sa pagdadroga mo, pagdadeta ng lahat. Hindi galing kay Lord. Amen? Okay, so, eto po. Sabi nga sa Romans chapter 8, verse 15, ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak. Kahit anak, kaya nga ama namin, Okay, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatan tumawag na Ama, Ama ko. Amen? Kaya tinatawag natin siyang Ama namin dahil tayo po bilang anak niya ay may karapatan tayong tumawag ng Ama, Ama ko. Amen? Kaya po sa pamagitan ni Kristo, tinanggap natin ang espiritu ng pagkukupko, isang bagong pagkakakilala bilang mga anak ng Diyos. Amen? At ang pagtawag po natin sa Diyos bilang Ama, Ama ay patunay na malapit at mapagmahal na relasyon po. Amen? Hindi siya isang malayong Diyos, mga kapatid. Siya ay Ama at mapagmalasakit, nakikinig at lagi naroon po. Amen? Hindi nawawala ang Diyos sa buhay natin. Andiyan po siya lagi. Kaya kung ikaw nagkakasala, hindi mo maramdaman ang kanyang presensya. Amen? Hindi mo maramdaman yung pagmamahal niya. Kapag po ay nagkakasal, hiwalay ka. So, tayo ngayon mga kapatid na hindi lang po tagasunod, kundi anak ng Diyos. Lumapit tayo sa Kanya na may pagkatiwala at walang pag-alinlangan mga kapatid. Sa bawat panalangin, alalahanin natin, mayroon tayong Ama na nagmamahal ng lubos. Amen? Kaya magtiwala ka. Kaya, lagi kang mag-pray. Dahil may Ama tayo na nasa langit na hanggang makinig at ipagkaloob yung ating pangangailangan. Amen? Sa lumang buhay ko, hindi ako nag-pray. Hindi na ako nagsisimba. Kaya yun ako ulan, brother. Ay, hindi na nagsisimba. Hindi na nagsimba ako. Lumang buhay ko, hindi po manisiba. Nagsisimba ko na ako sa loob na isang taon, 2 beses. Pasko, o New Year, o dagdagan natin yung Ash Wednesday, o 3. Alala ko, 3 lang pala ako beses magsimba. No? Pero minsan may pasulpot-sulpot na linggo, pag may mga birthday, simba. Ayan. So, hindi po masisip sa lumang buhay ko. Pero alam niyo, si Lord, mahal niya ako. Mahal pa rin niya ako. Kaya hindi ko nararamdaman yung pagmamahal niya. Kasi nga ako, hindi mo nakatagasat. Wala akong relasyon sa Kanya. Meron Diyos, oo. Pero wala akong relasyon sa Kanya. At hindi ako nananampalataya. Kasi nga, hindi ko kilala. Bakit ko nananampalataya? Kasi hindi ko kilala.
Yung pala may purpose ni Lord. Yung kailangan kami pagkakabili sa akin ay gagamitin ko sa gawain niya kapag ako'y nagbalik loob sa Kanya. Amen? Oo! Kaya yan ang ginagamit ko ngayon. So, galing pala sa Kanya talaga lahat. Amen? Kaya ngayon, binabalik ko kasi sobrang ibinigay niya eh. Kaya binabalik ko sa Kanya. Habang binabalik ko sa Kanya, patuloy naman niya ibinabalik sa akin. Gumadami na ito. Kaya kapag nagbigay ko, sisiklik ka tumaapaw! Ano ba ang sisiklik ka tumaapaw? Pera lang ba ito? Hindi! Ang sisiklik ka tumaapaw, ang Diyos mismo ang buhay mo. Yun ang sisiklik ka tumaapaw. Amen? Magbigay ka nga. Sige, magbigay ka nga sa simbahan ng malaking halaga. Kung ang buhay mo hindi naman si Kristo. So the more you give, the more you receive, si Kristo mismo ang tatanggapin mo sa buhay mo. Ang ganda, di ba? Ano lang ang kayaman kung wala ka namang Diyos sa buhay? Oo. Kaya yung po yung siksik, bigat mga kapaw. Ang Diyos po mismo. Yan. Magpapakilala sa sayo, magkakaroon ng malalim na relasyon. Aba, hindi ba siksik, bigat mga kapaw yun? Yes! Okay po? Kaya po, sa ganitong aid na tayo, wala. Tingnan sa oras, bilisan natin. Ayan, alalahanin ang kanyang kalooban. O, di ba? So, dumunag ka sa kanya bilang ama, naniwala at na siya ang ama natin na nasa langit na makapangyarihan. No? So, ngayon, alalahanin ang kanyang kalooban. Laging kanyang kalooban ang masusunod! Dahil siya ay makapangyarihan, dahil siya ay perfect, dahil siya ang lumikha sa atin, alam niya kung anong pangangailangan natin. Alam niya ang kondisyon ng katawan mo kung ano ito. Alam niya ang pagsubok mo sa buhay. Kaya dapat siyang masusunod. Amen. Di ba ang nanay, kapag may sakit yung anak, ipagluluto niya yung maganda para sa katawan dahil may sakit. Amen. Eh, ayaw mo ng lasa. Sumunod ka, kasi yun ang tama na pagkain. Lugaw. Ayaw ng lugaw. Di ba? Sumunod ka, dahil alam ng nanay kung ano ikabubuti mo. Amen, di ba? Ganun din po ang Diyos. Kaya sumunod tayo sa Kanya. Yung kalooban niya ang masusunod dapat, hindi tayo. Amen? So, alalahanin ang kanyang kalooban. Kaya po, tingnan niyo po sa verse 2 ng ating gospel. Dumating nawa ang iyong kaharian. Pag dumating naman iyong kaharian, ang Diyos ang maghahari sa atin. Natural, dahil siya yung hari, sino masusunod? Ikaw o yung hari? Yung hari masusunod. Maliwanag. Meron ba naman ang hari hindi susunod, kundi pugot ang ulo mo? Inutusan ka ng hari, hindi ka sumunod. Di pugot ang ulo mo. Pero ang Diyos, hindi niya gagawin yun. Kung tsatsagang ka niya talaga. Amen? Dahil siya'y mapagmahal. Amen? Hindi terror ang Diyos. Amen? Yung hari sa lupa, yun ang terror. Kapag hindi ka sumunod, di ba nanood kayo ng mga TV, no? Sabi, ang utos ng hari, hindi na babae. Kapag nakakalungkot nun may sabihin ka lang na hindi maganda, pugot ka ang ulo mo. Hey Lord, nagkasala ka na, pinagkasilan mo na ang Diyos, pinagsalaan mo ng masama si Lord, di ba? Pinagmumura mo ang Diyos, nagalit ka sa'yo si Lord. Hindi. Nag-aantay lang na magpalis loob ka. Di makita ka ba ganyan na ama? Wala, kundi ang Diyos. Wala pa natin si Lord! So, dumating na ang iyong kaharian. So, pag sinabing dumating na ang iyong kaharian, yun ang children mo. So, siya'y magiging hari ng buhay mo. Siya ang masusunod. Handa ka ba na siya ang masusunod? Amen? Kaya, ang tamang dasal ay hindi lamang po paghingi ng gusto natin, kundi pagkakahanay po ng ating puso sa kalooban ng Diyos. Amen? Kalooban ng Diyos. Kaya po tayo ay dapat laging may pusong handang sumunod. Kaya tanongin natin, Ama, ano po ba ang nais ninyo para sa akin? Dapat yun lagi. Ama, ano ba? Amen? Ama, ano po ba ang nais ninyo para sa akin? Yun ang masusunod, Lord. Ako niya po ako mag-pray ngayon. Lord, ano pong ibig niyo? Kayo makapangyarihan. Dahil
Hindi ka nagkakamali, Lord. Sige, Lord, susunod ako. Ano sabi ni Lord? Ang sabi ni Lord, magpatawad ka ng kaaway. Di sinunod ko siya. Ano sabi ko sa kaaway? Ang kaaway ko naman yung other woman ng husband ko. Ano sabi ko? Ama! Patawarin mo siya! Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kasi, alam mo yung mga other woman, patawarin natin. Alam niyo bakit patawarin natin? Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kasi kung alam nila ang ginagawa nila, hindi nila papatulan ng aking mga asawa. Hindi nila alam ang kanilang pinagagawa. Hindi mga agaw na may asawa kung alam nila ang kanilang ginagawa. Hindi nga nila alam ang kanilang ginagawa. Ano gagawin mo? Di ba pray mo? Ama! Patawarin mo siya! Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Nariwanan ko ba? Na-pray ko po yan. Kasi gusto ko nga sumunod sa Diyos. Kaya, Ama, ano po bang nais ninyo para sa akin? Okay? Kaya, hindi lang po sarili ang inuuna, kundi ang kalooban ng Diyos. Amen? At dasal na handang sumunod. Yun. Amen? Kalooban ng Diyos na handa ka sumunod. Amen? Sabi nga sa Mateo chapter 6 verse 10, ikaw nawa, tingnan niyo po, ikaw nawa ang maghari sa amin. Hari, paghari siya ang masusunod, hindi ikaw. Ikaw maghari, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad na sa langit. Siya lang dapat ang masunod. Pinipray mo yan. Ilang taon mo nang pinipray yan. Hindi mo naman sinusunod. Kalooban mo parang nang gusto mong masunod. Lalo na kapag ikaw naglilingkod na kay Lord, ang yabang-yabang mo na kay Lord. Lord, pagkutang sa paglilingkod sa'yo, di ba? Bakit hindi mo binibigay hinihingi ko? Wow! Pinauutang na loob kay Lord yung kanyang paglilingkod. Pasalamat ka, kinaintulutan ng Panginoon na nakakapaglingkod ka. Kapag wala kang paglilingkod, ang pananampalataya mo'y patay. O paano ka sa langit? Patay pa na palataya mo. Kaya ka na magreklamo. Amen? Kung marami kang paglilingkod, huwag ka na magreklamo. Pinintulutan ng Diyos yan. Amen? Kasi kapag hindi pinintulutan ni Lord yan, na yung nakapamilyo sa Kanya, wala akong gawa. Amen? Sabaliwanag po ba ha? Ikaw nawang maghari. Siyang dapat hari ng ating buhay. Kapag siya'y hari, siya ang masusunod ang kanyang kalooban. Amen? Kaya, alalahanin. Sa letrang 8, nitong alalahanin ang kanyang kalooban. Kaya, ang tunay na layunin ko ng panalangin ay pagsunod at pagpapasako sa kalooban ng Diyos. Hindi ito para ipilit ang ating gusto, kundi hanapin ang paghahari niya sa ating buhay at sa buong mundo. Ganun po, siya ang masusunod. Tingnan niyo kung siya ang nasusunod, walang gera. Di ba? Hindi. Taong nasusunod kaya nagkakagulo. Amen? Kaya ang kaharian ng Diyos ay dumarating kapag namamayani ang kabutihan, kapayapaan at katuwiran sa puso ng bawat isa. At ang pagsunod sa kanyang kalooban ay tanda ng tunay na pananampalataya. Amen? Kaya kapag ikaw masunuri sa kalooban ng Diyos, tunay na ikaw ay mananampalataya. Amen? Kaya po, higit sa sariling layunin po, naisin natin ang kalooban ng Diyos na mangyari po sa atin. Papa, siyempre, mas gusto natin kalooban ng Diyos ang mangyari sa atin dahil God is perfect. Amen? Sino nakakaalam dito na bukas mamamatay siya? Pero si Lord, alam niya kung sino mamamatay bukas. Sino makapagyarihan niya? Ikaw ang Diyos. Sumunod ka sa Kanya. Limited ang power natin. So, susundin na natin si Lord. Amen? Wala ka nakakalim, mamaya. Hindi mo kasama tayo. Kulog ni Lord, hindi natin alam, mamaya. Meron na pala siyang kukunin. Hindi natin alam. Diba? Siya lang niya. Kaya, siya dapat masunod. Kaya, sa letrang S, salit sa pagtitiwala sa araw-araw na mga kailangan. Na magtitiwala tayo sa Diyos na hindi tayo pababayaan. Araw-araw, kapatid ha?
Itong araw na ito, ilang mo nang hingin mo pagkain. Huwag mong hingin yung bukas. Lalo na kapag wala kang rep, mapapanis siya. O diba? Mapapanis! O diba? Kaya araw-araw lang ang ibig ng Diyos na hingin mo. Yan. Kasi kapag hiningi mo pa yung bukas at susunod pang buwan, masyado ka naman sakit makasarili. Sabi ni Lord araw-araw. Alam mo bakit araw-araw? Kasi gusto ni Lord, araw-araw kausap ka niya. Kasi mahal ka niya eh. Ano mo pag isang tao, gusto mo siya, gusto mo, kausap mo siya araw-araw, maya-maya kausap mo. Meron dyan kapag in love sa bawat isa, na hindi pa sila kasal, magtitilibaba dyan, maghapon. Nung nag-iinit na yung handset ng phone, tuloy pa rin. Diyan lang nakuha ng brothers man to eh. Tilibaban. Sige niyo yun, mga kapatid. Amen. Araw-araw lang daw. Ipo-provide ni Lord yung ating pangangailangan araw-araw. Hindi sinabi ni Lord, buong taon ibibigay. Araw-araw. Kasi hindi nga natin alam kung bukas buhay pa tayo. Ay, abalik araw-araw. Amen? Hindi ka naman doon niya pababayan kung ikaw ay nananampalataya. Tama? Hindi ka naman pababayan. Pagpalan si Lord. Napakabuti ko ng Diyos na ngayon narinig nyo kanyang salita. Ako yung instrumento lang po ni Lord ngayong gabi. Dahil lahat ng kinasasabi ko, hindi ko rin alam. Galing sa Diyos. Amen? Namamahali po ako minsan. Kung lumalabas sa bibig ko, hindi ko yan memoryado, hindi po. Kasi pag tumayo ko dito, si Lord ang pinag-take over ko. Gagamitin lang niya ang tinig ko. Amen? So, isalig daw, salig sa pagtitiwala sa araw-araw ng pangangailangan. Na ipoprovide niya yung pangangailangan mo araw-araw. Hindi kanya pababayaan. Bilang ikaw ay mananampalataya na sumasamba sa Kanya. Sumusunod sa Kanyang kalooban. Kanila, sumusunod sa Kanyang kalooban. Kapag wala yung kasunod sa Kanyang kalooban, wala, hindi mo matanggap. Amen? Okay, so maliwanag po ba? Kaya nga, ibigay mo sa amin araw-araw ang aming kakainin. Verse 3, napakaliwanag mga kapatid. Araw-araw! Si Lord mismo nagturo si Jesus. Bibigay mo sa amin araw-araw ang aming kakanin. Sabihin lahat, pangangailangan araw-araw daw. Amen. Okay, maliwanag po ha. So, araw-araw, magtitiwala ka sa Diyos. Kaya ang tamang na salin, pagtitiwala sa Diyos, araw-araw, hindi sa sarili. Ha? Sa Diyos tayo tuluyang umaasa sa pag-araw-araw sa Diyos. Hindi tayo magtitiwala o aasa doon sa, di ba, sa sabay natin, may nagtatrabaho, isa lang, no? Doon ka lang umaasa, kulang na lang sambahin mo siya. Eh, kung nagkasakit yun, sige nga, sinong next mo maasahan? Pag nagkasakit yun, eh wala kang Diyos sa buhay, sino asahan mo? Eh, ang Diyos hindi naman nakamatay. O di dapat doon ka sa forever. Si Lord. Maliwanag po ba? Huwag kayo padadaya kay Satanas. Si Satanas po ay mandaraya yan. Amen? Halos hindi ka na matulog sa paghahanap buhay. Sabi nga ng salita ng Diyos, huwag ka daw masyado magpuyat, magpagod sa paghahanap buhay. Amen. Hintay mo si Lord pa. Sabihin, naman lang, magkatabakan. Magkatabakan naman, hindi naman yung giga ka lang. Tapos hintay mo na naman walang biyaya ni Lord. Sabi naman ni Lord, huwag daw makainin ng tao. Tamad. Nakasulat din yan sa kanyang salita. Huwag daw makainin ng tao tamad. Kaya, ano yun? Kasi kung sinabi ko na huwag na magpapag, huwag magpuyat, huwag sa kakatrabaho, huwag masyado na stress. Sabi si Stanley, higa na lang ako, tulog ka lang ako. Hindi, mali. Magtatrabaho ka pa rin, pero cool ka lang. Kailangan may kagalakan, kapayapaan sa trabaho. Yung iba na stress, wala ng tulog. No? Dahil gusto lang kumita ng malaki. Okay?
Kaya, maasa tayo sa pang-araw-araw na biyaya ng Diyos. Okay? Kaya sabi sa Matthew chapter 6, verse 11, bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Kasi imagine sa araw ito, ilang beses siya nasulat sa Biblia, sa Lucas, sa Mateo, o araw-araw daw. Kasi, ang kapatid, hinihintay ni Lord na kausapin natin siya araw-araw ng buhay natin. Amen? Kumbaga naglalampin siya, huwag mo kong kalimutan. Narito ako na nagmamahal sa iyo. O diba? Amen? Diba pag tayo mahal, gusto natin ito sa akin tayo lagi. Kapag hindi na tayo kinakausap, galit ba siya? O, diba? Tapos, hindi kayo makapakali sa maghapon. Ayaw natin magtrabaho kasi yung minamahal natin, hindi tayo kinakausap. At nawala na ng gana. Hindi ka nang hindi ba kay Lord? Okay? Kaya, mahalaga po ang araw-araw na pagdepende sa Diyos. Yan. Kaya, ang kakanin sa araw-araw ay hindi lang tumutukoy po sa pagkain ng katawan, no? Kundi sa lahat ng ating pang-araw-araw na pangangailangan, physical, emotional, at spiritual. Amen? Maliwanag po ba? Okay, kaya, ang Diyos po ang ating tunay ng tagapagkaloob. Totoo yan. Amen. Ang Diyos po ang tuloy natin sa tagapagkaloob. Kaya sa panalangin, kinikilala natin na araw-araw natin siyang kailangan. Hindi niya tayo pinababayaan at sapat ang biyaya kanyang ibinibigay. Sapat po. Kapag hindi sapat, lagi ng reklamo, wala kang content. Wala kang contentment. Ang reklamo ka ng reklamo, hindi ka marunong makontento. Amen? So, wala ngayon. Pag-isip sa umaga, kung anong tinatang sa mesa mo na pagkain, huwag ka na magreklamo. Marunong ka makontento. Bakit ako po? May pera ako, pambili ng mamahalin na beefsteak, ng bisikayan, ng pagkain, pwede akong umorder na sa restaurant. Pero mas gusto ko pa ang alus ng kamote na nakikita ko sa mesa. Kamote, sa banana, o kontento ako. Amen? Ayaw ko yung mga maling na cake. Kakit lang yan. May mga cake pa ngayon ang kaganda ng 2,000. Ganun yung sa kalaki. Meron pa yung cheesecake. Napakahal yun o. Halipin na. Pwede na ako. Pag kinain mo yan, totoo. Sige. Kainin mo ang kamote. Malayo ka sa sakit. Kainin mo yung saging saba. Huwag mo na lutuin. May enzyme pa yan. Kailangan maging matalino kung kahit na yung panahon ngayon. Mga kapatid. Amen? Alam niyo ba, kung mas hindi ko gusto kumakain sa labas ngayon, kaya hindi ko alam kung paano na linuto yung pagkain na yun. Amen? Kung mamaya nagluluto sila, kung ano pinaglalagay na chemicals pa siya, kaya siya masarap. Totoo po yan. Ay, mas gusto ko pa nga yung pagod ng kamote lang. Enjoy pa ako. Kangkong. Diba? Okay. Ayan tama. Maging kontento sa biyayang sapat para sa ngayon at hindi mag-aalala sa bukas. Ang Diyos ay tapat na tagapagkaloob at alam niya kung ano ang nararapat at kailangan ito ibibigay. Dahil ang Diyos ay perfect. Amen. Makapangyarihan. Alam niya kung ano ating pangangailangan. Kaya tanggapin mo kung ano ang dumating sa iyo sa maghapon. Amen? Walang reklamo. Matuto tayo kontento. Sa Diyos nagmumula ang lahat sa bawat araw. Sa halip na mabalisa, matuto tayo magtiwala at magpasalamat. Laging may panibagong biyaya ang Diyos araw-araw. Kasi gusto ni Lord, araw-araw sa iyo ang tanggapin mo. Amen? Mo. Sige, mamimili ka. Good for 1 week. Lagay mo sa rep. Hindi na sariwa. Diba? Kung araw-araw, mamimili ka. Sariwa siya. Ganun din ang gusto ni Lord. Ang saya-saya. Philippians chapter 4 verse 6. Huwag kayo mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halipingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kung hindi ka kay Lord, pasalamat ka na. Tinanggap mo na yun. Alam mo, ano sagot ni Lord? Yes, punto. Tinanggap mo na. May tugon ka agad si Lord.
May reklamo. May reklamo kayo sa Diyos na makapangyarihan. Alam naman niya kung ano ang mabuti para sa akin. Okay. So, paanyaya po, isang mapayapang buhay na nakaugat sa pananalig, pagtitiwala sa Diyos. Sa halip na balutin tayo ng pag-aalala, tinuturuan tayo ng Diyos na ilapit sa Kanya ang lahat ng bagay, malaki man o maliit. Amen? Kaya po, ang panalangin na hindi lang po paghingi, kundi pagkilala ng Diyos ay may control. Ang pusong mapagpasalamat kahit sa gitna ng pagsubok ay nagsasabi, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Amen? Kahit na matinding pagsubok na ito, nagtitiwala ako sa iyo, Lord. Dahil hindi ka pababayaan ng Diyos. Karamdaman man yan, iniwan ka man ang mahal mo sa buhay, may control ang Diyos. Amen? Kaya, kumalapak lahat ng tulog! Ang daming tulog, grabe din. So, hindi tayo iniwan ng Diyos upang mabuhay sa takot. Kaya sa bawat kapalisahan, i-convert natin ito sa panalangin. Amen? Sa ganitong paraan, kapayapaan ng Diyos ang siyang papalit sa ating mga agam-agam. Kaya po, sa letrang A, uy, bilis. Aminin ang pagkakasala at magpatawad. Kasama yan, mga kapatid sa dasal. Kasi kapag hindi ka nagre-repent o nagsisisi, kadyan niya sa panalangin mo. At hindi ka nagpapatawad. Kapatid, wala talagang tugon ng panalangin. Kung gusto mong patawarin ka ng Diyos, magpatawad. Ngayon, kung hindi ka ng tawad sa Diyos at ayaw mong patawarin ang kaaway mo, hindi ka pinatawad ng Diyos. At yung paghingi ng tawad, kailangan, mga kapatid, kaligdan mo ito. Marami kasi, humingi ng tawad kay Lord. Bawa, narinig mo yung salita ng Diyos, kapag may kaligdan ka, kailangan iwanan mo kaligdan mo, humingi ka ng tawad, diba, kay Lord. Okay. Humingi ng tawad, Lord, patawad po, nagkakasala ng pamahalin niya. Hindi naman niya iniiwan yung kaligdan niya, tuloy pa kayo. Ano yun? Tinatawad ka, Lord, pinaloko mo lang sarili mo. Huwag ka nang humingi ng tawad, hindi ka pinatawad ni Lord. Amen? Kailangan kaligdan mo ito. Okay? Ang magandang halimbawa dyan, si Connie Reyes, no? Di ba dati kaligdan niya si Big Soto? And then, naging born again? Iniwan niya. Iniwan niya po talaga. Di ba napakaganda ng halimbawa? Iniwan niya. Kasi narinig niya sa salita ng Diyos. Amen? Kaya si Big Soto na, punta sa ibang naman. Iiwan mo talaga, kapatid. May trabaho ka, hindi ka looban ni Lord. Nagtatrabaho sa club, nagdidenta, hubad-hubad ka. Alam mo na, nahuli mo salita ng Diyos, di ba? Hindi mo naman naging ka ng story kay Lord, hindi mo naman iniwan. Hindi ka pinatawag mo. Okay? So, aminin ang pagkakasal. Aminin, pag sinabi aminin, hindi mo na tawad talaga kay Lord. At iiwas ito. At magpatawad daw. Baka naman yung kapitbahay mo dun, inis na inis ka. Dahil tinatapunan ka ng basura. Hindi ka nangihingi ng tawad kay Lord. Hindi mo naman siya pinatatawad. Galit na galit. Gusto mo siyang halos nasaktan. Hindi siya pinatawad kay Lord. Amen? Tandaan po ha. Kapag hindi ka marunong magpatawad, hindi ka pinatawad kay Lord. Kaya tumigilan ka. So kapag hindi mo na kami sa kapatawaran, bigla kang makakahin. Kawawa ka. Amen? So, aminin ang pagkakasala. Kaya, sabi sa panalangin, di ba? Patawarin mo kami. Napakaluhalin ng Lucas chapter 4. Patawarin mo kami sapagkat kami rin ay nagpapatawad. Kadugtog. Amen. Kadugtog mo, nagpapatawad. So, patatawarin ka dahil nagpatawad ka. Lang tayo may kasalanan. Di ba? Paano yan? Hindi ka nangingi ng tawad kay Lord, kapag hindi naman nagpapatawad, hindi ka rin tinatawad. Ha? Okay. Kaya ang panalangin ay laging may pagsisisi at pagpapatawad, pag-amin ng kasalanan at paglapit sa habag ng Diyos. So, tayo rin ay magpasabay. Kapag hindi ka nagpatawad, hindi mo makakamit ang kapatawaran. Pasensya na ngayon, lagi nakasingit yung so.
Amen. Pinakikilala ko kasi sa inyo ang song. Okay? Servants of the Almighty God in Video. Si Bradley din po founded po yan. Okay? Kaya po, sabi sa unang buwan, napakaliwanag ng unang buwan chapter 1. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, masahan natin ipagkatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at nililisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuloy. Katatawarin po tayo. Pero may utos din siya na magpatawad tayo. Okay? Gano'n karami ang kasalanan natin, mga kapatid. Kung kami taus-pusong lalapit sa Panginoon, patatawarin po tayo at nililisin tayo kasi puti ng pula. Sabi ko yan sa Isaiah chapter 1 verse 18. Gano'n mang karami ang kasalanan mo, kung ikaw taus-pusong lalapit sa Panginoon, patatawarin kaya at nililisin ka po niya. Nang kasi puti pa ng pula. No? Grabe, no? Ang ating Ama na nasa langit. Kahit na ito nakapatay na ng tao, basta't nagbalik doon ka sa Diyos. Dilinisin ka kakalimutan na pula. Amen? So, kaya sa bawat panalangin may kasamang pag-amin sa ating kahinaan. Inihiling natin ang kapatawaran ng Diyos, pero kasabay nito, tinatawagan din tayo magpatawad sa iba upang may pakita ang awa ng Diyos sa ating kapwa. Bakit inuutosan din tayo magpatawad? Dahil yung tao na kaaway natin na dapat natin patawarin, mahal din ng Diyos yun. Yan. Ayaw din ni Lord na nasasaktan din yung ating kaaway kasi mahal din niya yun. Kaya lahanin mo, mahal tayo ng Diyos. So therefore, yung kinaisan natin, mahal din ng Diyos yun. Kaya patuwarin daw siya sa akin niya. Oo, di ba? Parang ayun siya. Ganun ba yun? Parang hindi ko ata mapatawad yung kapwisit-pwisit na kapit-bakit na. Hindi rin ito mapagkapwisit-pwisit, nakakainis. So, sabi nga sa Matthew chapter 6, verse 42, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin. Maliwanag po ba? Hindi ako nagsabi salita ng Diyos. Amen? Kasi hindi kasi pwede magsalita si Lord mula sa langit papunta dito sa Amazing Grace na community. O diba? Diba? Mabibigit tayo. At magsusudsud pa tayo sa, di ba yung nababasa sa Biblia, no? Diba? Nag-transfiguration, di ba na ano po, nasisilaw sila lahat, di ba? O, lalo na yung tinig. O, mabibigit tayo. Kaya may instrumento po siya. Kami nga po, salt preacher, no? Na pinagdadala dito, at yung iba pang preacher to. Okay, napakaliwanag po nito sa puso ninyo. Yan. Walang kapatawaran kapag hindi ka nagpapatawad. Maliwanag po ba? Maiksi. Ito napakahaba. Iniksi ako na nga. Walang kapatawaran ang kasalanan mo kung hindi ka magpapatawad. Maliwanag po ba? Okay. Kaya ang tunay na anak ng Diyos ay marunong magpatawad gaya ng natanggap niyang kapatawaran. So kapag hindi ka marunong magpatawad, anak ka ng Diablo. Pahay po. Grabe naman si sister, Diablo ka agad. Dalawa lang naman eh. Pero ba? Di ba? Ang tunay na Diyos natin na nasa langit at ang kaaway natin ang Diablo. Di ba? Okay, kaya ang tunay na panalangin ay may bunga. Isang pusong nagpapatawad gaya ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Amen? So ang pagpapatawad ay hindi po option ito. Yan. Kundi utos na may kalakip na pangako at babala. Amen? So, ang pagtanggap natin ng awa ng Diyos ay dapat makita sa ating pagpapatawad sa kapwa. Kung sarado ang ating puso sa kapatawaran, paano mabubuksan ito sa biyaya ng Diyos? Nawawalang biyaya kapag hindi ka marunong magpatawad kapag
kapatid. Kaya sabi sa Efeso chapter 4 verse 32, maging mabait kayo at mauwahin sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Kaya ang Diyos mismo po ang modelo ng tunay na pagpapatawad. At sa pamamagitan ni Kristo, tayo tinatawad. Kaya tayo rin po ay nasa magpatawad at magmahal. Hindi dahil pagkatapat ng iba, kundi dahil pinatawad tayo muna. Di ba ba, nag-alay ng buhay si Kristo sa krus. So, nakamit natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kung walang pag-aalay si Jesus sa krus, walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. So, tayo sa impyerno talaga. Amen? Pero dahil nag-aalay na sa inyong buhay, natubos tayo, bawat lapit natin, hindi ng tawad, patatawaran tayo. Basta magpatawad din tayo. Okay? Kaya ang panalangin hindi lamang po salita, kundi pamumuhay. At isa sa pinakamatinding pagsubok ng panalangin ay ang magpatawad. Ang hirap ka ganyan. Pag matinding pagsubok yan, yung magpatawad yan ang nakakainis, nakaaway. Pero alam niyo, kapag mahal niyo ang Diyos, sige, ako po ang buhay ng patotoo. Grabe po talaga, no? Yung galit ko sa mga other. Hindi lang other woman, pero tinatawag ko po sila. Naunawaan ko po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Totoo po yun. Andun yung pangunawa ko, no? Kaya sa pagpapatawad, tunay natin nasasalamin ang puso ng Diyos sa ating buhay. Wow! Kapag marunong ka magpatawad, nasasalamin mo ang buhay ko ni Kristo. Amen! Kaya, ang pagbuti ng awa ay bunga ng puso, tinatawad. Kung paano tayo minahal at tinatawad ng Diyos, ganun din tayo dapat magmahal at patawad sa iba. Sa ganitong paraan, na ipapakita natin ang tunay na mukha ng Ebanghelyo. Kaya ako, ayan, habol. Tingin na tingin sa oras. Kasi andyan kasi di professor. Makapakahilan tayo kapag sunod sa oras. Kaya, nagmamadali. Ayan, lumapit ng may pananampalataya at pagsisira. Hindi ba nagpe-pray kapag sasabihin sa dulo? Pakikinig kaya ako ni Lord. Hindi, ano yan, walang pananampalataya yung gano'n, nagdududa ka na. At saka, pagtitiyak ka. Kasama yan. Okay na, kulitin mo kay Lord. Halimbawa, nag-pray ka. Ang sabi kay Lord, no. Okay na, kulitin mo. Katulad sa gospel natin, di ba? Yung natutulog na. Hindi na, sabi, natutulog na kami, wala na. Pero dahil sa kakakulit, bumangon siya. Okay? Bumangon siya, nagbigay. Hindi daw sa pagkakaibigan nila kundi sa kakakulit, tumayo siya. Binigyan ng pinapay ng nangihingi, di ba? O ganun din si Lord. Amen. Kung siyempre, mahabag siya sa'yo, ang kulit ng anak mo ito. Sabi di ba? Sige naman. Ayan. Ibibigay niyo yung best sa'yo. Okay? So, lumapit na may pananampalataya at pagtatsyag ka. Ha? Okay. Kaya po, sabi sa gospel natin, 9, verse 9, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Amen. So, lumapit po tayo. Kaya, ang tamang panalangin po ay may pagtatyaga, yung persistent prayer po, at pananampalataya, ang Diyos ay tutugon. Tumutugon naman talaga si Lord? Yes or no? Ngayon, ayaw mong tanggapin yung sagot na no! Mabubuti mo yun yung no ang sagot. Isipin ko naman, mag-prepare ka na mamatay sa asawa mo. O, diba? Yung tulad sa pag-a-abroad, diba? Apply ng pray, no? Apply ng apply. Nakailan na. Pero hindi nakaka-alis. Parang galit ka na kay Lord, diba? Parang meron, no? Pero may purpose pala si Lord, diba? At tulad yung Sister Base, in-request niya sa amin, no? Apply ko na apply ko sa abroad. Kada apply niya, nananakaw yung passport niya. Ngayon pala, hindi pala gusto ni Lord na mag-abroad siya. Magiging bilisog pala siya. Akala niya yung Sister Bliss ang maganda para sa kanya makapag-abroad, hindi ka. Tama? Si Lord pala yung tama sa kanya. Kaya ang tugon niya doon sa panalangin ni Sister Bliss na makapag-abroad. No! Dahil maganda ka siya ka. Maglingkod ka sa. Diba? Yun yun. Ewan kayong magtampo kay Lord kung ang sakit sa kayo niyo. No. May magandang ipagkakalit si Lord. Kaya isip ka din kung maganda tinatalo, magiging lingkod pala siya. Okay? So,
Kaya po, huwag mawalan ng loob. Dahil lagi may pag-asa kay Lord. Dahil tiwala sa kabutihan ng Diyos Ama ko. Ha? Kaya po, sabi sa Hebrews 11:6, ang hindi kinalulugan ng Diyos, ang hindi nananalig sa Kanya. Yan. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga mahanap sa Kanya. Amen? Kaya po, ang panalangin na hindi isang beses lang ginagawa. Maya't maya nga yan eh. Tulad po ng talinghaga ni Jesus dito sa ating gospel. Kailangan magpatuloy tayo sa pagkatok, sa paghahanap, at sa paghiling na may pananampalataya ang Diyos ay tutugon sa kanyang oras at panahon. Oras at panahon ni Lord. Amen. In God's time. So, ayan, pwede na picturean buo na siya. Dasal. Ay, ganda, di ba? Dumulog sa Diyos bilang Ama, nananampalataya ka, na siya'y makapangyarihan, alalahanin ng kanyang kalooban, kailangan masusod ng kanyang kalooban, isali sa pagtitiwala sa araw-araw na pangangailangan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Mayaman ng Diyos. Amen? Aminin ang pagkakasala at magpatawad. Sabi nga, yan ang pinakamatinding pagsubok sa buhay ng tao. Yung magpatawad. Lumapit na may pananampalataya at pagtitsaga. Magtsaga na, may tugon ng Panginoon. Amen? So, last na mensahe ko po, pangbukas na mensahe, ang dasal ay hindi lamang pananalita, kundi relasyon ng puso sa Diyos Ama ko. Ha? Okay. At pangalawa, yung manalangin tayo bilang mga anak na nagtitiwala at nagpapasakop at umaasa. Pangatlong mensahe, panalangin ay daan upang maranasan ang presensya at kabutihan ng Diyos. Kaya po naway, maitalin sa ating puso na ang dasal ay buhay na ugnayan sa Diyos. Hindi ito obligasyon, kundi paanyaya sa relasyon. Hindi siya obligasyon, paanyaya sa relasyon. Malalim na relasyon sa Diyos. Kaya mga anak na may karapatang lumapit, humiling, magpasalamat at magtiwala sa isang Diyos. Hindi maramot, no? Ang Diyos, kundi mapagkalinga. Dasal, ito'y daan ng buhay at pag-asa. Amen? Kaya yun po. God bless. So, tayo namin, sa ngayon ng mga anak at Espiritu Santo, o dakilang Diyos sa mga pangyarihan kay buti-buti mo, O Lord, na sinamahan niyo po ako, Lord, bilang ako instrumento niyo po ng gabi, para sa aking mga kapatid ko na narito, na dinala niyo sila dito, Lord, upang mapakinggan po nito. Itong topic po na ito, itong kamang dasal, na tinuro po ni Jesus. Lord, salamat, Lord, sa biyaya niyo pinagkaloob po sa amin. At naniniwala ko, Lord, dahil sa iyong kabutihan, na patuloy na ko ikilos ka sa buhay ng bawat isa, na ito pong topic na ito sa puso ng aking mga kapatid, mananatili sa isipan, at ito ang gabay nila sa kanilang pang-araw-araw. Na sa buhay ng Diyos salita, O Lord, na dapat lumapit kami lagi sa iyo, na nananalangin kami na magtitiwala sa iyo, O Lord, at higit sa lahat na magpapatawad kami, Lord, kung ibig namin na makamit namin ng kapatawaran mo, Diyos. Napakabuti niya po, Lord, na inihayag niyo po sa amin itong mensahe na ito, Lord, na lalo pa po, Lord, lumalim ang ating relasyon sa iyo, O Diyos. Hindi man kami karapat-dapat, O Diyos, dahil subalit dahil kayo napakabuti, Lord, kinakain na naman niyo po kami ngayon, O Lord, pagkain ng aming kaluluwa. Kaya kami nagpapasalamat, O Diyos. Lalo na, O Lord, maraming salamat na ginamit niyo, O Lord, ngayong gabi, na natama ko, Lord, yung kagalahan, O Lord. Natama ko muli, O Lord, yung mahal na mahal mo, O Diyos. At nawagan din po yung kapatid ko sa narinig nila, na nadama nila, O Lord, ang iyong pagmamahal, na mahal mo sila, na kahit kailan hindi mo sila pinabayaan, O Lord, na kahit na sa pagsubok, sa mga matitinding pagsubok, na huwag maramdaman nila, O Lord, na mahal mo pa rin sila, O Lord, sa kabila ng mga pagsubok na pinahintulutan mo, O Lord, dahil may dakilang lalong ka lamang, O Lord, dito sa pagsubok na hinaharap ng aking mga kapatid. Kaya naniniwala kami, Lord, na sa bawat pagsubok, may biyaya kami pagkakaloob, O Lord. Hindi lang siya basta pagsubok, O Lord, kundi may nakalaan na biyaya na pagkakaloob mo sa bawat pagsubok na pinahintulutan mo, O Diyos. Napakabuti mo, O Diyos, na ngayon po ilaw-ulawan po namin lahat, Lord. Kay buti-buti mo, O Diyos.
personally. Kung kami masasakop sa iyo, O Lord, labanan namin ang Diablo, O Lord, at kami magkakagumpay kami, layayuan kami ng kalaban na si Satanas, O Lord. Salamat, O Lord, sa inyong mga salita, O Lord, na patuloy na itinatanim mo sa aming puso, Lord, na maging gabay namin sa aming mga araw-araw na buhay. Maraming salamat. At ang aking mga kapatid na narito na may karamdaman, O Lord, ngayon dakilang magbabago, O Diyos. Nagtitiwala kami, O Lord, naniniwala kami, O Lord, na ngayong gabi, Lord, pagkagaling mo, O Lord, lahat ng may karamdaman na narito, O Lord, ay iibig mo na sila ay bumalik. Na ikaw ang dakilang magbabago, O Lord. Dahil mahal mo sila, Lord, iibig mo na bumalik sila. Katulad ng isang ketongin na lumaki sa iyo, O Diyos. Tinanong mo kung ano ibig niya. Ibig niya bumalik. At pinagaling mo siya, O Lord, dahil ibig mo na bumalik siya. Kaya naniwala ko, Lord, pagkagaling mo lahat ng may karamdaman na narito. At naniwala rin